Magandang araw mga kalupa. Tapos na tayong patanim mo. Salamat sa Diyos. Yung ipinabunot nating punla noong nakarang araw ay pinatanim na natin. At ito nga, tapos na ngayon. Ibang kabanata na uli ng pag-aalaga. Kaya maigin naman nakaraos ng walang aberya. Kahit na may low pressure na balita ay hindi naman umulan, wala namang dumating na ulan, kaya tuloy-tuloy yung trabaho. Bagay itong mga panahon ito ay hindi na nakakagulat yung mga anunsyong ganun kasi paharap na talaga sa patag-araw. Kaya ito, katapos na tayo, pakikita ko sa inyo kung anong sistema ng pagkakatanim ng ating hybrid seed na sa ngayon ay naisalin sa kabuang linang na natin. Ito na yung ating tanim mga kalupa. Ayan, kung makikita nyo, isa-isa yung tanim natin. Bawat puno ay isang puno ng binunot na punla. Dahil kapag hybrid, kasi bago natin isinalin siya dito sa ating linang, ay may anak na yung ating punla. Sa loob ng 22 days natin bago isinalin ito sa ating linang ay may anak na siya. Mayroong dalawa, yung iba kaya minsan may makapal-kapal, tatlo na nga yung anak, na siyang isang turok na rin siya kahit pag anong may anak na, kasi hindi na pipwedeng punitin yung ating anak doon sa kanyang mismong puno, dahil hindi rin naman siya tutuloy ng paglaki dahil yung ugat, mawawalan siya ng ugat. Kaya minsan malaki yung puno dahil yun nga, may anak na kagaya niyan. Dalawa na yung anak. At yun nga ang prinsipyo ng pagtatanim ng ating hybrid. Matipid sa binhi, ganon din siyempre sa punla. Sa kabuuan, konti lang yung bilang ng ating binunot na punla, pero malawak yung natamnan. At sa kabuuan ito, ganyan ang sistema ng ating patanim. Halos lahat yan ay ganyan. Kahit na medyo malalim yung putik na ating tinamnan, ay mas pabor pa. Dahil kung nakita nyo yung ating video nung pagbunot ng punla, ay napakahaba ng kanyang ugat. Pero sa oras na ito, ayan, nakabaon lahat din. Kaya ito, itong kulay na ito ay hindi na magbabago kahit lumipas pa ang araw. Titingkad pa ito kapag inabunuhan after 10 days. Kasi pag hybrid, medyo maaga-aga hinahagisan ng ating abono para mas tuloy-tuloy yung kanyang pagsikad o paglaki. Dahil ito ay wala na itong kumbaga wala nang pagbabago ang kulay niya. Hindi kagaya ng mga inbreed na sinasali natin tanim na kapag nakailang araw ay naninilaw yung dahon. Dahil kasi nga naninibago siya kapag inilipat tanim. Dahil pag binunot, minsan halos maliit lang yung ugat na natira. Hindi kagaya ng hybrid na ganito ang pagkakapunla na mahaba yung ugat, ay kapag isinalin tanim mong ganito ay hindi na magbabago ang kulay niyan, mapira abunuhan at titingkad pa siya ng berde at tuloy-tuloy na ang paglaki. So ngayon mga ganung sistema mga kalupa ng pagsasalin tanim ng hybrid dito sa aming lugar. Kanya konti lang binhi dahil kapag isinalin tanim naman ay isa-isa din lang yung puno, at yun naman ay mabilis manganak. Pag may 1 linggo hanggang 2 linggo, makapal na ito. Sa mga susunod na mga pagkakataong update ako sa inyo ng ating pagpapalaki ng hybrid palay na to, ay makikita nyo kung ano ang development na mangyayari sa mga susunod na mga panahon. So yun nga mga kalupa, sa kabuuan ay nakaraos tayo ng pagpapatanim. At ang mga susunod na procedure pa ay ganoon din sa mga ipinakikita ko sa inyo noong una. Mag-aabono, mag-i-spray ng insecticides, at mag-iintay tayo ng tag-ani
at kung ano man yung mga documentation na dapat pa ipakita ko sa inyo sa susunod na mga araw, mga buwan pa, kasi ito ay humigit kumulang 3 buwan ay aanihin, ay magpapakita ko sa inyo ng mga documentation kung paano itong ating hybrid palay seed na ipinunla natin ay mag-aani, kung totoo nga ba na maganda ang recovery sa pag-aani ng ating hybrid. Magandang araw.